Hi! Nakakalugod, nakakatuwa, at nakakakaroon ng konting pag-asa sa mga nangyayari ngayon. Subalit, sana lahat tayo ay magkaroon na talaga ng kapayapaan, no, sa mga pagkakataong ito. Nahuli na po si Kibuloy ng ating magigiting na kapulisan at sa ngayon ay nagpapahinga si General Torre sapagkat ilang araw nga naman siya na walang tulog at sinabi niya nga na malamang makakatulog na siya ng mahimbing or tayo medyo makakatulog na mahimbing sapagkat naaresto na po ang Diyos-Diyosan ng mga DDS at ng mga napapaniwala ni Kibuloy na siya ay isang son of God. Oh my God! Meron bang son of God na nahuhuli dahil sa kanyang mga kasalanan? Mga kapatid, yan na po yung ating sinasabi na walang kasamaan na magtatagal sa mundo sapagkat ang lahat kung makatakas man sila sa batas ng tao, sa batas ng Diyos ay hindi. Maraming salamat sa mga kapulisan na nakahuli kay Kibuloy sa loob ng KOJC na kanyang pinagtataguan at ito ngayon ay tila isasakay na siya ng helicopter ba o ano para dalhin dito, no, sa atin sa Manila. So yan nga po yung latest news ngayon na talagang nakakapagpasaya ng bawat mamamayan, no, sapagkat ang isang nagkasala sa batas ng Diyos at sa batas ng tao ay nahuli na. At ito namang ginawa kay Alice Guo dahil medyo natagalan po tayo na mag-react kasi hinayaan ko po na pagpiestahan ng mga vlogger itong nangyari kay Guo no. Hindi ako natutuwa na tila kinonsinti pa ni Marcos ang picture or pag selfie itong kriminal na to na si Alice Guo at yung mga sumundo sa kanya. Syempre tayo mga Pilipino, nag-iisip tayo, bakit nga ba ang isa kung ito'y matitino na tao na maituturing na mga humahawak ng ating gobyerno o mga ahensya, sila ba na may matitino? Bakit kailangan makipag-selfie sa isang pugante? Di ba? At bakit tila binaypas na ang Senado? Sina Senadora Hontiveros, si Senador Win Gatchalian. Di ba kung hindi dahil sa kanila hindi mapapatunayan na si Alice Guo ay isang impostor, isang nagkasala, isang nanlinlang sa bayan, at higit sa lahat, tumakas na. So, ibig sabihin po, ang isang tao pag tumakas, may matinding pagkakasala. Bakit itong mga sumundo sa kanya? Nagawa pa na magpa-selfie. At tila tuwan-tuwa pa si Alice Guo. Ano po ang ibig sabihin nito? No? Napakarami pa po ang dapat solvin na krimen dito sa ating bansa. Hindi lang si Alice Guo, hindi lang si Kibuloy, meron pang Bantag, meron pang Duterte, napakarami nila na nagkakasala sa ating bansa at hindi natin alam kung anong klaseng mga sindikato ito. Sindikato sapagkat napakalaki ng kanilang grupo. Gaya ng Pogo na sasangkutan ni Alice Guo, na hindi nga natin alam kung yung mga may hawak ay Alice Guo na tila nagpapanggap na siya'y nahuli, na siya'y dinampot, ay bakit ang saya-saya pa nila? Wala pa. Hindi pa lahat na iimbestigahan ang mga sangkot dyan. Pero darating ang araw, darating ang oras, na lahat ng may hawak kay Alice Guo, dito kay Kibuloy, no? Dito kay Bantag, lahat ng kriminal, lalabas at lalabas kung sino ang mga kakoneksyon niyan. No? Pinasok na po ang ating bansa ng sindikato. Pinasok na ng mga terorista. Kaya ganito. Kaharap na natin ang kalaban. Kayong mga nasa gobyerno, pag hindi kayo naging listo, ang mga kasama nyo dyan, karamihan, mga kasabwat
ng mga taong iyan. Ang ating bansa ay walang proteksyon. Ang mga mamamayan ay walang proteksyon. Meron man na nagpoprotekta, pero yan ay nababayaran. Nakakahiya. Nakakatakot. Pero one thing lang po, hindi tayo dapat matakot. Kailangan sumigaw ang tao hanggat hindi nare-resolba ang lahat ng kawalangian sa bansa. Kailangan nating sumigaw at yan lang ang ating sandata. Ang boses ng mamamayan. Kailangan lakasan natin ang pagsigaw sapagkat yan lang ang makalulutas sa lahat ng problema ng bayan. Hindi natin mapapagkatiwalaan ng mga nasa gobyerno. Wala na tayong katiwa-tiwala. Kung may nagtitiwala man, yan ay ang mga binabayaran. Kung meron mang napapatunayang nagkasala, hanggang dun lang. Maraming galamay ang sindikato na nandito sa loob ng ating Pilipinas. Hanggang kailan natin titiisin ang mga kawalangian nila? Hanggang kailan natin lalabanan ito? Kailangan tayong sumigaw. Wala tayong ibang armas kundi ang isigaw ang ating mga nasa sa loob, ang ating paglaban at higit sa lahat, ang pananampalataya sa Diyos sapagkat Siya lang ang ating kakampi at mapagkakatiwalaan. Wala na pong iba. Ang kalaban ay nandyan lang sa ating harapan. Wag na wag nating kalilimutan. Si Marcos, kinonsinti pa ang pagsiselfie-selfie ng isang pugante at ng mga nasa alagad ng batas. Wow! Nakakatuwa naman. At ngayon, sa tagal ng paghahanap ng ating kapulisan kay Kibuloy, ilang linggo rin ang ginawang paghahanap kay Kibuloy. Sa wakas, nahuli na rin. Pero wag tayong pasisiguro sapagkat ang mga galamay ni Kibuloy ay nandiyan pa. Ang Duterte ay nandiyan pa. Si Bantag ay nawawala. Si Alice Go, maraming pumuprotekta. Bakit? Kasi Pogo. Ang Pogo ang naging sandalan ng mga taong yan na pinaniniwala ng gobyerno na nakakatulong sa pag-akyat ng pera sa ating bansa, na siya namang ginagawa nilang gatasan para ipambayad sa mga kumukontra sa kanila, sa buhay ng mga kumukontra sa kanila. Ang Pogo ang nagpayaman sa bansang ito para ang mga Pilipino ay igisa sa sariling mantika. At si Alice Go, ang Queen of Pogo. At ang mga nagpapanggap na kalaban ni Alice Go, ang tunay niyang mga kakampi. Kaya wag po tayong pasisigo. Lalaban tayo mga kapatid. Isigaw natin ang ating mga nasa kalooban. Sapagkat hindi naglalayo ang ating mga iniisip sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Salamat mga kapatid. Nahuli si Kibuloy, nahuli si Guo. Sana wala nang makawala sa dalawang pugante, sa dalawang kriminal na iyan. Kapag yan ay nakawala pa, tunay na walang kakwenta-kwenta ang batas ng Pilipinas. Walang kakwenta-kwenta ang mga nakaupo sa gobyerno at ang may hawak ng batas. Kung makakawala ang dalawang pugante na ngayon ay hawak na nila. Salamat mga kapatid. Magandang gabi po.